Eto na, balitang pumutok ngayon pong umaga. May ammonia leak sa Barangay New Lower Bicutan sa Taguig. Kasunod yan ang pagsabog sa isang planta ng yelo roon. At balita ko ay inilikas na nga raw ang mga residente dahil sa masangsang na amoy, sabi ng kagawad. Kinansela na rin po ang klase sa kalapit na paaralan. Nagsimula raw ito bandang alas 7 ng umaga kanina. Patuloy ang BFP sa pagsasara ng valve para matigil na ang pagsingaw ng kemikal. Wala namang nasugatan sa pagsabog ng ice plant pero may ilan na dinala sa ospital dahil nahirapang huminga. Susubukan po nating magkaroon ng update sa balitang ito. Samantala, ito kasi kanina na breaking news din yan no, sa radyo pa lamang. Ang dami ng mga kababayan natin, syempre, na nagkukumahog ngayon. Dahil alam naman natin yung ammonia talagang mahihirapan ka dyang huminga. Ang hirap niya at hindi yan bago. Marami na mga ganyang mga kaso. Akala ko nga sa Navotas Pero ito naman sa Taguig. Sa Taguig. Pero ang isa sa mga dahilan kasi niyan, kalumaan ng mga planta. Kaya nagli-leak o kaya hindi naayos. Dapat talaga regular maintenance yan kasi ang ammonia talagang corrosive din yan. Oo. Eto pero bago po yung ammonia leak sa Bicutan, meron na rin hong 3 insidente niyan ngayong 2023 na banggit mo nga, di ba? 2 po niyan sa Navotas at isa naman sa Kasiguran, Aurora. So talaga hong hindi biro ito nung nasa Navotas nangyari. Isa ho ang patay dyan at 23 ang naospital dahil nga ho sa kahirapan na paghinga. At kung may comorbidity ka, meron kang hika, o talagang may edad na, mas lalong delikado sa mga ganitong pagkakataon. At ang masama pa kasi, yung ibang mga planta na dyan, malapit sa mga residente. Actually, alam mo, maraming nagque-question kasi sinasabi nga ng mga planta, abay, nauna kami dito. Yun na nga. Diba? 30 years ang actually, kanilang... totoo rin naman yun. Nauna sila. Kaya nauna sila. ang kine-question ng marami ngayon, yung developer, bakit nagkaroon ng residential area doon sa planta na mga sa paligid ng mga sunod-sunod, planta. di ba? Magkakaiba yan ng mga planta, hindi lang iisa yan. Kaya nga siguro para sa ordinaryong tao, ice plant lang yan, pero hindi po. Yung ammonia na ginagamit yan para mag-freeze ng tubig, napakadelikado. Tama. Ito naman, payo ho ng DOH kapag na-expose kayo sa ammonia leak, lumikas at lumayo agad doon sa pinanggagalingan po ng ammonia leak. Tanggalin at itapon agad yung mga damit ninyo na na-expose na sa amoy ng ammonia. Banlawan o kaya hugasan agad ang inyong mga mata at balat kapag nagka-ammonia exposure na kayo. Yun nga at magpa-hospital agad kung nahihirapang huminga. Yun, huwag magpatumpik-tumpik. Oo, hininga yan. Oo. Diba? Pag nawala ang hininga, alam nyo na. Ito pag hininga ang pinag-uusapan. Kinakaban din ako pag pinag-uusapan itong Oo nga, pero mukhang ito makakahinga ka. Ito isa ko sa mga pinakahihintay nating magandang balita naman pala ngayon. May rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayan, nag-anunsyo na nga ang ilang oil companies. May bawas na 20 centavos kada litro para po sa kaparehong diesel at gasolina yan. Ayun, 50 centavos naman ang makakalta sa kada litro ng kerosene. Ngayon na lang po ulit bababa ang presyo ng kerosene at diesel matapos ang 11 linggo. Nako, may 10 linggo naman bago na mabawasan ang presyo ng gasolina. Ayun medyo nakakahinga tayo pero centavos lang din yan kumpara mo dun sa inilaki. Kaya nga. Pero pwede na rin, kahit paano. Ito good news pa rin mga kabalita Simula po ngayong araw, may matatanggap na ayuda ang sari-sari store owners na nasa pulpo ng price cap sa bigas. Nasa 5,000 piso ang cash assistance ng DSWD. Target ng DSWD na matapos ang pagbigay ng ayuda sa Biyernes, September 29. Para naman po sa ilang sari-sari store owners, malaking bagay ang paayuda ng gobyerno. Maliit lang daw kasi ang kinikita nila sa pagbibenta ng bigas at mas lalo pang lumiit nang magkaroon ng price cap. Sabi po ng DSWD, nakikipag-ugnayan sila sa Department of Trade and Industry para tukuyin ang iba pang mga benepisyaryo. At ngayong araw din umarangkada ang pilot implementation ng matatag K-10 curriculum ng Department of Education. Sa Tinajeros National High School sa Malabon, halos 700 grade 7 students ang kasama sa pilot implementation. Sabi ng kanilang principal, kasama sa adjustments ang mas mahabang oras para sa ilang subjects tulad ng values education. Dinagdagan din ng learning competencies o yung mga dapat matutunan ng mga estudyante sa science. Bukod sa Tinajeros National High School, may pilot run din ng matatag curriculum sa 34 pang eskwelahan sa iba't ibang rehiyon sa bansa.
Sabi po ng DepEd, layo ng matatag curriculum na i-decongest o bawasan yung lessons na ituturo sa kindergarten hanggang grade 10 para hindi overloaded ang curriculum. Unti-unti ang implementasyon ng matatag curriculum hanggang 2028. Target muna yung ipatupad sa kinder at grades 1, 4 at 7 sa susunod na school year. Samantala, eto na, may baong ding bago syempre, si Maring Aubrey ngayong Lunes. Ayun na nga, Mare. Anong latest? Paring Rafi, na-miss ka namin, ha? Oo. Sa mga may sepak sa pamilya Royales ng Royal Blood, kalma lang mga mare dahil may bagong aabangan sa GMA Telebaba drama mamaya na ang World TV premiere ng Love Before Sunrise. Kung naging tayo, siguro saya natin. Mas gusto ko yung sunrise kaysa sa sunset. Parang laging may dalang pag-asa. Iikot ang Kapuso monumental series sa ex-lovers na sina Atom at Stella. Anong gagawin mo kapag nahanap mo na ang right love sa maling panahon? Naku, may second chance pa ba? Bida rito si Kapuso drama king Dennis Trillo bilang Atom at gaganap naman si box office queen Bea Alonzo bilang Stella. Joining the cast are Andrea Torres and Sid Lucero. Magiging hadlang sa love story ni na Atom at Stella. Kasama rin sa star-studded cast na Rojan Cruz, Isay Alvarez, Nanette Inventor, Charmaine Arnaiz at Lito Pimentel. Ang Love Before Sunrise ang panibagong collaboration project ng GMA Network at View Philippines. Mapapanood na yan mamaya pagkatapos ng maging sino ka man sa GMA Telebabad. Ito pasintabi rin ho dun sa mga manananghalian, no? Dahil medyo makadetalye, no? Yung patay ho, yung isang matadero dyan sa Cebu. Aksidente po niyang natamaan ang sarili niya ng kutsilyo habang nagkakatay. At lumabas po sa investigasyon ng pulisya na aksidente nga ho yung nangyari. Nagkakatay raw noon ng baboy si Marcelito Lapesiros ng barangay Buabag sa bayan ng Pilar. Nang nataranta siya dahil biglang tumakbo ang baboy na inakala niyang patay na. Pinigilan niya raw ito at doon nasagi ng lubid ang isang kutsilyo na tumusok sa kanyang leeg. Naitakbo pa sa ospital pero hindi na po umabot ng buhay ang biktima. Ayan, kanina nasilip ko medyo makulimlim po ang lagay ng panahon. Kaya i-check na ho natin, mga kabalita, ang latest sa lagay ng panahon. Ito na. Tawagin na natin si Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Yes, mga kabalita, hanging habagat, mga local thunderstorm at trough o extension ng isang low pressure area ang magpapaulan ngayon sa bansa. Ayon na sa Pag-asa, apektado ngayon ng habagat. Ito nga western section ng Southern Luzon at Visayas. Umiiral naman dito sa may eastern section naman ng Visayas at Masbate ang trough ng LPA. Habang asahan sa iba pang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorm. At sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi nga ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring dahilan ng baha o landslide. Asahan din muli ang ulan ngayong araw dito naman sa Metro Manila. Mga kabalita, sa kabila ng inaasahang pag-uulan, ilang bahagi ng bansa ang posible pa ring makaranas ng matitinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umakyat sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw dito nga sa Lawag, Ilocos Norte. 42 degrees Celsius naman dito sa Dagupan, Pangasinan at sa Calayan, Cagayan. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. At kahapon na itala ang 43 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ako po si Katrina Son. Yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Salamat, Katrina. Samantala, makibalita galing po si Rafi sa isang misyon para ibalita po sa atin yung sitwasyon ngayon dyan sa Baho de Masinloc. Ano nga bang nangyari? At balita ko, naglalagay na ngayon, di ba, ng mga floating barriers ang China. Ayun na nga, Connie. At ang masaklap pa, yung mga mangingisda natin, tinataboy ng China Coast Guard. Narito ang balita ko.
Ito ang malapitang kuha sa mga barrier sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard ay pinangharang ng China Coast Guard. Kwento ng mga mangingisda, hindi lang ito simpleng boya kundi may pangharang din sa ilalim para masigurong hindi makalulusot ang malalaking bangka o barko. Nilapitan ko ang barrier habang nasa malayo ang mga nagbabantay na China Coast Guard. Napakakapal ng lubid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisilbing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Baho de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisda Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng bahura. O kaya naman pag masama ang panahon ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Kasama ang GMA Integrated News sa mga lula ng BRP Dato Bangkao ng BIFAR papunta sa Baho de Masinloc, sinubukang harangan ng China Coast Guard ang pagpasok doon ng barko. 30 kilometro pa lang namin sumalubong at nagraradyo na ang CCG. Kanila raw ang Baho de Masinloc mula pa noong sinaunang panahon. The activity here is fiercely infringed upon the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this sea area immediately. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Nakalusot din ang BRP Dato Bangkao at nag-angkla 300 metro lang mula sa Baho de Masinloc. Ito na ang pinakamalapit na narating ng isang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc mula ng bantayan at tangkinin ng China. Sa 3 araw na pananatili ng barko, namigay ang BIFAR ng 60,000 litro ng diesel sa 54 na mother boats o malalaking barkong pangisda ng mga Pilipino. Ito na ang ika-4 na ganitong operasyon ng BIFAR dito sa Scarborough Shoal. At ito na raw ang may pinakamaraming mga isda na dumagsa rito para makakuha ng libreng krudo. Hanggat may pondo, ipagpapatuloy daw ng BIFAR ang pamimigay ng ayuda. Maibsan man lang ang hirap na dinaranas ng mga Pilipinong mangingisda rito. Lalo pat nandito nga sila sa Scarborough Shoal, hindi naman sila makapangisda sa loob mismo ng bahura. Ayon sa mga mangingisda, malaya naman silang nakakapangisda sa labas ng bahura. Pero bawal pa rin sila sa loob kung nasaan ang maraming klase ng isda. Ang mga mangangahas, mabilis na hinahabol at itinataboy ng China Coast Guard. Hindi mo kayo natatakot? Hindi ako natakot. Tinatawa-tawanan ko lang sila. Tinasal ko lang sila eh. Ikaw, partner, Rafi, magkwento ka sa amin ng husto. Kasi nakikita natin na may, di ba, mayroong floating barrier. Oo. Hanggang ilalim ba, hindi ka talaga pwedeng makadaan? Di mo ba pwedeng iangat yun? Ang delikado kasi dun, kaya may net, kapag dumaan yung barko, pupulupot yung net dun sa LEC. So talagang delikado yun. Delikado. Kaya nga sabi ng Philippine Coast Guard, dangerous yung ganung paglalatag ng boya. Oo. Usually ang boya kasi ginagawa yan para pang-navigate. Aid in navigation yung mga boya. Pero this time, ginawang pangharang dito sa mismong mouth nitong Scarborough Shoal. Malalim kasi, ito lang yung portion na malalim na pwedeng pumasok yung mga barko. Oo. Pero mula nga nung nagstay na dyan yung China Coast Guard, hindi na makakapasok. At itong boya na to, inilatag lang nung dumating kami. Talaga ba? Dumating kami dito, inilatag nila yan. So napakabilis ilatag nito kung gusto nilang... Kakalatag lang nila. Nalaman na actually namin yan nung bumalik na kami dito sa shore na kakalatag lang pala ng China Coast Guard yun. Ang expectation kanila, marami yung mga mangingisda na pupunta sa Baho de Masinloc dahil nandun yung BIFAR. At yun ang inaabatan ng China Coast Guard. Baka may pumasok. So nalaman din nila, no? Talaga na may plano ang BIFAR. Well, yes. Ahead of time. Pag nakita kasi nila na papunta na doon yung BIFAR ship, pamagitan lang ka ng radar, alam na nila may mga operasyon na isinasagawa dito Pero yung BIFAR. yung kwentuhan mo kami, Rafi, dun sa mga reaksyon ng mangingisda. Kasi kanina, makita natin na parang hindi naman daw sila takot, hindi ba? Pero hinaharang sila nung CC. Matapang nga yung mangingisda yun na hinabol. Kasi bago pa kami dumating doon, hinabol na rin daw siya ng China Coast Guard. Dahil gusto sana niyang umiwas doon sa malalaking alon. Kaya gusto niyang dumaan doon sa mouth mismo ng Scarborough Shoal. Pero tinaboy siya ng China Coast Guard. Kaya nung nandun kami, inattempt niyang pumasok. This time gusto niyang pumasok, kaya lang andun pa rin yung mga nagbabantay, kaya sabi niya inaasar na lang daw niya. Oo nga. Yung China Coast Guard. Makaganti man lang. Pero syempre hindi biro pwede, yan. hindi biro ito. Pero yung sinasabi natin dun sa barrier mismo,
pwede ba yung paikutan para makapasok pa rin sila? Kasi hindi naman siguro lahat. Hindi pwede paikutan yun kasi maliit lang yung mouth, yung entrada nung shoal. Kapag umikot ka, mayroon ng bahura May bahura na. pwede kang sumadsad. Pwede sumadsad yung mga barko. Yun talagang binabantayan lang nila. Malaki rin ang effect nito sigurado sa kanilang Malaki kabuhayan. kasi doon sa loob ng bahura mismo, nandun yung malalaking isda, nandun yung maraming klase ng isda, mga tuna, na hindi makuha ng ating mga kababayan. Kaya nagkakasya na lang sila doon sa paligid nung mismong sa labas ng Scarborough Shoal. Doon na lamang sila nangingisda. At doon na lang din nabigay yung kanilang doon na rin mga, nabigay yung mga ayuda. Kaya mahirap para sa ating mga misda. Nasanay na sana mangisda doon sa loob ng bahura na kalmado yung dagat, napakaganda sana. Pero may sagutan din, nag-radio challenge pareho. Yung CCG at saka yung ating PCG. Malayo pa nga kami, nag-radio challenge na itong CCG, napalapit pa lang kami sa Baho de Masinloc na dapat hindi raw kami naroon. Pero of course, sumagot naman, narinig nga natin, yung ating mga kasamahan sa BFAR na i-review nyo yung inyong chart kasi napakalapit ng Scarborough Shoal sa Pilipinas. Within 200 nautical miles. Nasa exclusive economic zone yan. Yes. Hindi nyo dapat inaangkin yan. Yun ang gusto namang sabihin ng BFAR. So, medyo hindi naman ganong, sanay na, kumbaga, yung BFAR dun sa ganong exchange. May tension? May tension ba na naramdaman ka? Hindi naman gaano. Although may mga crew na nagsabi na medyo natakot sila. Sa isang portion naman to nung pauwi na kami, nagkaroon kasi ng blockade at nagkaroon ng standoff. Pero sanay na Sanay ng mga crew ng BFAR. Pero wala naman kasi may insidente ng water cannon before, 'di ba? So alam natin na parang baka pinaghahandaan din. Sa inyo ba may ganong abiso? Wala hindi naman sila nag-abiso na kasi wala namang expectation na mangyayari yun dahil of course naging negative sa China yung ginawa nilang pambobomba. So hindi na naulit at hopefully hindi na yun maulit-ulit. Na ganun yung kanilang gawing aksyon dahil hindi naman threat unang-una BFAR yung nagpunta ron, isang civilian ship at magpapatrol lang at magbibigay ng ayuda. So, walang threat sa kanila. Pero ikaw, wala ka rin naramdaman na danger to your life? Actually, na-excite ako kasi ang ganda. Ang ganda ng dagat. Kaya nga inaangkin nila. Iyan na nga. Pero samantala, Marie, kinundin na nga ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR yung paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Pinagkakaitan daw kasi ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. At balita ko, naglalatag ng floating barriers ang CCG kapag namamonitor nila ng maraming Pilipinong mangingisda sa lugar. Patuloy raw na makikipagtulungan ng PCG sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para maprotektahan ang ating karapatan at teritoryo. Sa interview ng unang balita kay PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, giniit niya na may iba't ibang karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Meron din tayong territorial sea or meron tayong sovereignty sa loob ng sa 12 nautical miles na generate ng Baho de Masinloc. Opo. It's not just exclusive economic zone, but we have territorial sea over this. Matapos po nating ibalita ang halos nakakalbong bahura sa Rosul Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea, tambak na mga patay at durug-durug na corals ang nadiskubre po sa Sandy Cay-2 nito pong Biyernes. Halos singtaas na nga ng tao ang tambak na patay na corals. Ang Sandy Cay-2 ay isa po sa 4 na sandbar na matatagpuan sa bungad ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Diyan daw nakaharang araw-araw ang barko ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessel. Hinihintay pa namin ang panig ng AFP Western Command kaugnay nito. Sabi ng ilang maritime law expert, ganito ang karaniwang ginagawa ng China bago nila simulan ang reclamation o pagtatambak ng mga artificial island. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy ukol dito. Tinanong namin ang 100 Pilipino, sino ang pinakamagandang reporter? Top answer, none other than Miss Aubrey Carampel. Pero masama ang tingin sa akin ni Maring Katrina Son. Mare, share tayo sa top answer. Mga mare ko dyan, miss nyo na ba ang Family Feud? Don't worry, the long wait is over. Magbabalik na this October 2 ang pinakamasayang hulaan ng bayan kasama ang buong pamilya sa pagbabalik ng inyong favorite game show kasama sa magiging contestants ang mga Pinoy vendor, nurse at secure. Ito pa, magkakaroon din ng Family Feud Kids. Pero bago pa ang comeback, ang host na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes muna
ang napasabak sa survey board. Ang questions galing mismo kina Mommy Yan, Zia at Sixto. Dong, sa mga teleserye at pelikulang pinagtambalan nyo ni Marian, ano sa palagay mo ang tatlong pinaka-favorite niya? Siyempre, hindi mawawala top answer dyan, Marimar. Tingnan natin kung nandito ang Marimar. Wow! Top answer! Top answer! Kakaibang balita mula po sa ibang bansa. Isang manyika ang pinusasan sa Mexico dahil sa umunoy pananakot at paninikil sa mga tao. Nako, ito arestado rin ang may-ari niyan. May kutsilyo pa sa dibdib kasi yung manyika ng kuhanan po ng mugshot sa presinto. Tinatakot umano ng lalaking may-ari ng mga tao, ang mga tao, no? Yung may-ari, tinatakot na yung mga tao gamit ang manika para makakuha pala ng pera. Naku, panguthot pala yung, Grabe, yung dahilan. Sinampahan na siya ng reklamo pero pansamantala ng nakalaya. Ayon naman sa local media, napagsabihan ng pulis na nagposa sa manika dahil tila hindi niya sineryoso ang kanyang trabaho. Oo, akala ko tuloy prank nga ito yung pala totoong ginamit, no? Kaya. Eto naman, sinibak po sa trabaho ang isa pang security screening officer matapos kumuha umano ng gamit sa isang pasahero sa NAIA Terminal 2. Sa kuha ng CCTV sa departure area, makikitang binuksan ng screening officer ang bagahe at may kinuhang 2 pakete sa loob. Inilagay niya ito sa airport bin at ibinaba sa sahig. Tinakpan ng isa pang airport bin tsaka itinabi. Paliwanag daw ng screening officer, chocolate ang laman ng mga pakete na ibinigay umano sa kanya ng pasahero. Pero ayon sa Office for Transportation Security, malinaw na paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang nangyari. Nitong Sabado, ibinigay sa screening officer ang kanyang termination paper. Kinumpiska rin ang kanyang ID at uniforme. At ayon po sa OTS, tinitingnan din nila ang anggulo na posibleng may pinalusot na bagay ang screening officer. Binuksan sinubukan ng GMA Integrated News na hingin ang contact number ng security officer para kunin sana ang kanyang panig pero hindi ito binigay ng OTS bilang respeto raw sa kanyang privacy. Balita ko, umaasa si Finance Secretary Benjamin Diokno na ang bersyon ng Finance Department ang masusunod sa panukalang reforma sa pensyon ng mga military at uniformed personnel. Noong nakaraang linggo, inaprubahan ng Kamara ang House Bill 8969. Tinanggal dito ang probisyon na nakamandatong mag-ambag ang mga aktibong miyembro sa kanilang pension fund. Sabi ni Diokno, nirerespeto nito ang legislative process. Mahaba raw ang prosesong pagdadaanan nito, panukala dahil sasalain pa ito sa Senado. Kung silang tatanungin, mas nais ng DOF na mag-ambag sa kanilang pension fund ng mga nasa aktibong serbisyo. Yan ay para maging mas sustainable ang pension fund. Dati nang sinabi ni Diokno na ang kasalukuyang MUP pension system ay hindi totoong pension system dahil wala raw contributors na may tuturing. Ito pa ang latest mga mare. Focus muna sa kanyang Beauty with a Purpose, si Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Forniol. Tulad ng pangunahan niya ang inauguration at turnover ceremony ng isang learning hub sa Baseco sa Maynila. Mainit namang tinanggap ni ERDA Foundation Executive Director Dolor Cardenio ang susi ng 2-story building na yan. Present din dyan ang Miss World Organization CEO na si Julia Morley at ang reigning Miss World 2022 na si Carolina Bilauska ng Poland. Nag-donate ang Miss World Charity Organization ng $20,000 o mahigit sa 1 milyong piso para makatulong sa mga estudyante. Oh, vroom, vroom, vroom na naman mga mare. Dahil heto na, aarangkada na ang kwentuhan natin mamaya. Kasama si Black Rider Star at Balik Kapuso, Yasi Pressman, live. Huwag maglilipat ha. Ayan na si Yasi oh. Integrated News, mayroon kaming mas malawak na misyong gagampanan. Kaya mo bang sabayan ang #BalitaKo Challenge? Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula dito sa GMA Integrated News, ako si Connie Season. Ito ang Balita Ko. Oh, ikaw naman.
mas malaking misyon. Mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula rito sa Balintawak, Valenzuela City, ako si Christine Castro. Mula rito sa Quezon City, ako si Bea Iglesia. Mula rito sa Quezon City, ako si Francis Falti. At ito ang Balita Ko. Ang galing! Oh, magpapahuli ka ba? Sabayan na ang #BalitaKo Challenge. Ito na, vroom, vroom, vroom. Oh, may pagmamotor pa tayo dyan, ha? Lunes pa lang, aarangkada na ang isa sa mga bida ng upcoming Kapuso serye na Black Rider. Para makipagkwentuhan sa atin, syempre, dito sa Balita Ko, hindi tayo magpapahuli sa latest. Kaya naman, good morning and welcome sa Balita Ko, Miss Yasi Pressman. Good morning, Ate Aubrey, at good morning po sa inyong lahat. Kamusta po? Grabe, I feel old dun sa... mo, ate, ah. O, diba? I feel old dun sa Ate Aubrey. Pero kasi, di ba parang 10 years ago pa kasi kita huling nakita sa compound ng Kapuso Network, Yasi, eh. Di ba? Pero kamusta ang taping nyo sa Black Rider? Naku po, talagang action-packed po talaga. Nagtitaping po kami sa Maynila, sa Quiapo, sa Malabon. Meron din po sa Tanay. Marami pong nangyayari sa kwento. Napaka-exciting. Ayan, may kita niyo po. At excited na po ako makilala niyo po si Vanessa. May action scenes ka ba dito, Yasi? Meron, ate. Abangan niyo sana yan. Wow! At syempre, ang tanong ko, dahil nag-vroom-vroom-vroom na ako kanina, may ano ka ba dito? May motorcycle scenes? May pagsakay sa motor? Nag-training ka ba ng ganon? Nakapag-training na po kami, nag-motocross training po ako at mahilig po kasi talaga ako sumakay din ng motor eh. Kaya na-excite po ako sa kung ano po mangyayari sa amin dito. Marami po mga plano, especially in the next month. So very, very action-packed and non-stop po na dramahan din at the same time. So drama, action, adventure. Yes. Opo, tama. Kompletos Ricardos ang Black Rider. At syempre, tatanungin ko lang, kasabi ko nga sa'yo kanina, di ba? Parang 10 years ago, nung huli kitang nakita sa compound. Di ba kita nakikita ulit na bumabalik eh. Pero kamusta ang feeling na nagbabalik Kapuso ka? Gumagawa ka ulit ng series dito, nakakatrabaho mo ulit yung mga kapuso natin. Masaya po syempre, ate. Lagi ko po sinasabi, lahat po ng mga blessings po na binibigay para po makapagtrabaho ulit is just, I'm very, very grateful for. Kasi masaya rin po ako na kahit bumalik po ako rin sa GMA, lahat po halos ng mga nakatrabaho ko noon, mga kakilala ko po noon, they still remember me, they're still very, very nice to me. And para po sa akin, happy po ako basta po pag nagtatrabaho ko yung mga kasama ko. Very hardworking, very passionate, and sana po laging mabait. Kasi syempre doon ka po lagi gaganahan na pumasok sa trabaho. Eh. So it's very inspiring. At very happy kami kasi nandito ka na ulit sa Kapuso Network. At proud kami talaga sa iyo sa pagbabalik mo. At Yasi, kamusta naman ang working relationship niyo ni Ruru? Kasi sabi mo nga, 10 years ago kayo huling nagkatrabaho. And now, nagkatrabaho ulit kayo, Black Rider, and sa Video City. Yes, ate. Kaya nga po, nakakatuwa na Black Rider came along. Kasi po nung sinushoot po namin yung Video City, hindi ko pa po talaga alam na meron pong gantong plano papunta sa Black Rider. Pero siguro po nung nakita po nila yung mga scenes namin, nakita po nila yung chemistry namin ni Ruru. And siguro po kaya po nila din na-offer sa akin yun and naging plano. Everything happens for a reason and I'm just so grateful. Pati rin po sa pagtanggap po ng mga tao, kay Ningning at kay Han sa Video City. Maraming salamat po sa lahat po ng mga pumunta ng premiere namin. Very, very grateful po ako sa lahat din ng mga reviews. Working with him is great kasi po parang parehas po kami ng values. Hardworking din po siya. Hindi po siya palareklamo. Mabait po siya sa lahat ng tao. Mabuting human being. So, ang sarap pong magkaroon po ng mga scenes with him and to spend time din po more with me. At Yasi, nandun ako sa premiere. Tama ka. Kasi nakita ko yung chemistry nyo. Grabe, ang nagustuhan mo galing. ba, ate? Sobrang nagustuhan ko yung pelikula. At syempre, hindi mo na nakita eh. Naiyak ako eh.
'Di ba? Pagbukas ng ilaw, nakakatuwa, nagpapalakpakan yung mga tao, yung iba umiiyak. Talagang na-touch sa acting nyo ni Ruru. Anong reaction mo doon? Ang daming nagustuhan yung pelikula. Yun lang din po talaga, ate, honestly, yung nagiging priceless po para sa akin. Yun yung nagpapatanggal ng lahat ng pagod, ng yung mga times na parang nami-miss kong gumawa po ulit ng mga ganito po mga pelikula. Yung huli po namin was More Than Blue. Maraming salamat. We were top 10 on Netflix for such a long time. Parang over a month po. Kaya ito pong sumunod, kinakabahan po ako. Sabi ko, ate, okay kaya to? Ngayon lang kayo tatambal ni Ruru. Sana po magustuhan po ng tao. And kagabi po may mga block screenings din po sa Camsur. Kaya very grateful din po ako. Sa mga Villafarte po, sa mga nagpa-block screening, maraming salamat sa suporta po at sa lahat ng mga taga-Camsur na pumunta rin. Nanood, naririnig ko po sila ate, naghihiyawan sila, kinikilig, tumatawa, and that really is parang yung pinaka-prize ko po, parang yung nagiging trophy ko. Kaya, just mabalas po sa Induga Boss, maraming salamat po. So, nandyan ka pala sa Camsur? Yes, ate. Kinikilig din ako kasi nandyan ka sa Camsur. Hindi na kita tatanungin tungkol dyan. Pero thank you, Yasi. Maraming salamat. At pinakulakan mo kami ng oras mo. Congratulations once again. Thank you. Sana po abangan po ninyo ang Black Rider. Malapit na po. November 6, showing na po kami. At sa ngayon pa, habang inahantay pa po natin yan. Sana po tumakbo po kayo sa mga sinihan at manood na po ng Video City. Maraming salamat po. Thank you so much, Yasi. Eto tanong ko, Rafi, kasi di ba, syempre sa hirap ng buhay nga, iba talaga yung kayang marating natin yung mga diskarte natin sa buhay. Eto, balita ko nga, Connie. May nakakilala tayong isang housewife sa Quezon City na kumikita ngayon sa pagbebenta ng murang grilled scallops. At dahil dyan, hindi na siya nangungutang ng pang-tuition ng kanyang anak. Sa unang tingin, parang pangmamahaling seafood restaurant. Pero dito sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, ibinibenta ito bilang street food sa halagang 10 piso kada piraso. Talaga pong naghanap po ako sa parang pinaka-source para medyo mas mura, medyo mas affordable yung scallops. At para mas matipid sa puhunan, homemade ang mga pampalasang quick melt cheese at chili garlic sauce. Accounting graduate tong asawa ko. Kaya everyday tinatanong ko siya, kumikita ba talaga tayo? Sure ka ba? Sure naman daw siya. Kwento ni Patricia, grilled balut lang ang ibinebenta niya noon. Naisip niyang magdagdag ng grilled scallops dahil pareho lang naman ng ihawan. Ngayon, mas mabenta na ito kesa sa balut. Daming-dami na po ako sa 30 scallops a day. Ngayon po, naging 800 to 2,000 pieces na po siya a day. Masarap siya, creamy. May konting anghang. Juicy yung niya, yung laman niya, yung scallop niya. Sobrang tagal ko ng kinikrave talaga to. Kaya tagal ko na siyang niyaya yung partner ko. Kaya ayun, ito yung best time na nakakain ako ng ganito. Kaya sobrang satisfied. Malaking tulong ngayon sa pamilya ni Patricia ang grilled scallops. Ngayon lang po ako nakapagbayad ng tuition fee ng mga anak ko na hindi ako naglo-loan, ma'am. Housewife lang po ako. So talagang yung salary lang po ng asawa ko before. So ngayon po, ayun po, malaking dagdag po siya. Nakatutulong na rin siya sa kanyang mga tauhan na pawang working college students. Ang tagumpay ng negosyo ni Patricia nagsimula lang bilang pansariling diskarte sa mga hinaharap niyang pagsubok. 2021, I lost my mom, and Valentine of this year, I lost a baby. Instead na ma-depress, sabi ko, let's keep busy. So magdagpaka-busy na lang po ako. So that's how this started. Patunay ang kwento ni Patricia na ang buhay kailangan ng tamang init at timpla para maging masarap at makulay.
Parang naglaway Galing. din kaming lahat dito Yan ang eh. diskarte, di ba? Good, very Good good. job, oh, good Mami, job. Galing, Mami, ha? Galing. Patricia. Oo nga. Ito pang isa pa ha, mga kabalita na good vibes naman ha. Ito, good vibes talaga ang hatid ng kakaibang karera naman dyan sa Bicol. Yan po ang nakakaaliw na crab race sa Provincial Capital Grounds ng Camarines Norte. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist na nanguna sa pag-organisa ng patimpalak, bahagi po yan ng Fish Conservation Week. Isang uri lang ng alimango o alimango ang pinaglaban-laban at dapat pasok sa weight requirement. Ang itinanghal na winner, ang alimango ng mangingisdang si Roberto Elnar na pambato ng bayan ng Paracale. Naging sagana raw ulit sa alimango ang lalawigan matapos mabawasan ng mga nanghuhuli sa mga crab seed. Panawagan po ng ilang mangingisda sa pamahalaan, mahigpit na ipatupad ang regulasyon sa pagkuha ng permit at pagtatayo ng mga fish pond. Ayan. Galing. Go, go, go. Alimango. Galing. Kaya lang paano yung mananalo? Ayan. Kung saan sila nagpunta. O, ito naman, makikibalita kami dahil maulan na naman May daw sa pahabol labas. lang tayo, mga kabalita, maulan sa labas ha. Ang dahilan niyan, dahil ayon sa Pag-asa, apektado rin ang ilang panig ng Cavite, Bulacan, Rizal, Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, Quezon at sa buong Nueva Ecija, Laguna at Batangas. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha at landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 1:15 ng hapon. Nakataas po kasi ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayan. Thank you very much at ingat po tayo. At yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malawak na misyon. Ako po si Connie Sison. Ako po si Aubrey Carampet. Katrina Son. At Rafi Tima, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.